Hi mga bata! Welcome po sa ating panibagong video discussion sa Science ngayong araw na ito. Ako nga po pala si Sir Jeff at ako ang inyong mga kasama para sa ating exciting adventures sa science. And I hope na kayo makikinig ng mabuti mga anak sapagkat ito yung pinakadahilan kung bakit hindi natin kaagad o madaling masagutan ang ating module. I hope na tapusin ninyo ang videong ito nang sa ganun ay mas mapabilis ang inyong pagsagot sa inyo pong mga module na kahirap sagutin. At kung kayo ay bago pa lamang sa channel na ito, ay maaari nyo pong i-click ang subscribe button, pati na din po ang bell, nang sa ganun kayo po ay ma-notify sa ating pong mga susunod pang videos na i-discuss para sa iba't ibang subject. At I hope mga anak na atin po itong tapusin ang videong ito nang sa ganun inyong talagang maintindihan. So, ang atin po palang pag-uusapan ngayon mga anak ay tungkol po sa iba't ibang klase ng lupa or different types of soil sa ating paligid. So, ano pang inaantay natin? Bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay pansamantalang yumuko at tayo po ay magpipray. Let's pray. Ama naming banal na makapangyarihan ka po sa lahat. Sa araw na ito kami humihingi ng iyong karunungan upang maintindihan namin ang aming mga lesson sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, atin na pong puntahan ang ating pong topic ngayong araw na ito. Types of soil. Kung inyong mapapansin mga anak, mayroong iba't ibang klase ng lupa na ating nakikita sa ating paligid. Meron ditong magaling or maganda sa pagtatanim. Meron din namang maganda po sa paggawa ng mga semento or hollow block sa paggawa ng bahay. At meron naman pong iba na maganda po higaan at yung iba naman ay talagang maganda pong pagtaniman ng iba't ibang klaseng tanim o yung mga tanim na nasa tubig. Ano po? At yun ang ating pag-aaralan ngayon. Ngayon, ano pang ibig sabihin ng soil o ng lupa? Ang lupa po, it is the topmost layer of the Earth's crust. Ito po ang pinaka mataas na layer po ng ating pong Earth's crust o ng lupa. Kasi po may iba't ibang bahagi po tayo ng layer habang tayo po ay naghuhukay ng lupa. So itong ating natatapakan, ito po yung soil. At habang naghuhukay po tayo ng naghuhukay, ay makakuha po tayo ng mga bato na kung saan ay bahagi din po ito ng layer ng ating pong Earth's crust. Ngunit ang ating pong pagpopokusan lamang ngayon ay yung pong topmost layer ng ating pong lupa. Okay? At alam niyo po ba na napo-form yung lupa sa pamamagitan po ng tinatawag nating weathering o yung pagpupulbos ng mga bato o hindi po kaya iba't ibang klaseng material na pag napulbo ay nagiging isang lupa o naging kabahagi po ng lupa. Pag-aralan po natin ngayon ang iba't ibang klase ng lupa. Una, meron po tayong tinatawag na loam soil. Meron po naman tayong tinatawag na clay soil, silt soil, at yung tinatawag nating sandy soil or sand soil. Ating alamin po ito isa-isa. Pag sinabi po nating loam soil, ito po yung pinaka-the best o pinaka-mainam na lupa kapag tayo po ay nagtatanim. Bakit po? Kasi marami pong nutrients na nakapaloob dito. Ito po ay magkahalong clay, silt at sand. Kaya naman pala, napakainam nito sa lupa or sa tanim na atin pong ilalagay. Mas madali po siyang tumubo at maging mas mataba po ang atin pong mga pananim. Pangalawa naman po ay yung tinatawag nating clay soil. It is made of very fine material with very little spaces between the particles. Kung inyo pong mapapansin, ito po sa atin ang tawag nitong clay soil ay putik. Dahil po ang kanya pong particles ay dikit-dikit, nagiging sanhi po ito ng hindi po pag-zip o hindi kaya ay pagsipsip ng lupa sa tubig. Kaya nahihirapan po siyang magsipsip ng tubig. Kaya ang nagiging resulta ay nagkakaroon po tayo ng baha. Ano po? O hindi po kaya ay nagiging putik yung atin pong bahagi ng ating mga lupa sapagkat meron po siyang tinatawag na clay soil. Ang kanyang particles
ay dikit-dikit kaya hindi nakasipsip po or nakakasipsip ng tubig, kaya naging resulta ng pagkabaha o pagkakaroon natin ng mga ganitong klaseng putik na lupa. Pangatlo naman po yung tinatawag nating silt soil. Ito pong klaseng ng lupang ito ay karaniwang matatagpuan natin po doon po sa mga ditches at saka doon sa taniman po ng ating pong palay. Ano po? Ito po ay halos magkapareho lang ng clay, ngunit ito po ay mas madali po siyang sumipsip ng tubig kumpara po doon sa clay soil. Dito naman po, ito ay mainam na pagtaniman at madali po at na minsan nakikita po din natin ito malapit po sa mga swamp area. Ano po? Or sa mga swamp area. Next naman po ay yung tinatawag nating sand soil or sandy soil. Ang sandy soil naman po ay matatagpuan karaniwan natin ito sa mga coastal area o doon po sa tabi ng dagat. Hindi po kaya ay sa mga disyerto. Kung inyong mapapansin, yung kanya pong uri ng lupa ay napaka-smooth at halos kulay puti. Ngunit may iba pa pong klase yung sand soil. Meron din pong brown, meron din po siyang white. Ngayon, pag ating tiningnan po ito, kaya po pala mahirap magtanim dito sa sand soil kasi po malaki ang kanyang mga particles. At kapag nilagyan mo siya ng tubig, kaagad niya itong sinisipsip. Kaya hindi nagkukos po ng putik. Kasi hindi po siya kahalo ng clay. Ano po? At hindi din siya kasing dikit ng silt soil. Kaya kung ating mapapansin, kapag nagtanim po tayo dito mga anak, ay madali pong namamatay ang tanim. Kasi hindi po makakasipsip ng maayos yung tanim kasi nawawala po kaagad yung tubig. Kumpara po sa loam soil na nakakasipsip po siya ng maayos sapagkat hindi kaagad nawawala. At kumpara naman po sa tinatawag nating clay soil na super close yung kanyang particle kaya naging resulta po ay hindi nakakalusot yung tubig. Kaya madaling magbaha sa ating lugar minsan. Ngayon, yun po ang iba't ibang klase ng soil na meron sa ating paligid mga anak. Ulitin po natin. Meron po tayong tinatawag na loam soil, meron po tayong tinatawag na clay soil, meron tayong silt soil, at yung isa naman ay sandy soil. Kung inyong mapapansin mga anak, sa Bible binanggit din ang patungkol sa iba't ibang klase ng lupa na pagtaniman, na kung saan ang mga lupang ito ay nagre-represent sa karakter o ugali ng tao sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Mayroong tumanggap sa kanya na kagaya po ng loam soil na tumubo sa kanyang puso ang salita ng Diyos. Meron din namang hindi tumanggap sa salita ng Panginoon at hindi tumubo sa kanila ang salita ng Diyos. At meron din namang tumanggap nga ng salita ng Diyos, nakarinig sa salita ng Diyos, ngunit kinalaunan ay nawala ng pananampalataya sa Diyos. Ngayon, maging kagaya sana tayo ng loam soil mga anak, na tayo ay lalago, tayo'y magbubunga sa ating pananampalataya. I hope na marami kayong natutunan sa ating lesson sa araw na ito mga bata. At kung inyong nagustuhan, i-click po ninyo ang thumbs up sa ating pong YouTube channel. At kung hindi nyo pa na-subscribe, ay maaari nyo din pong i-click ang subscribe button at yung ating bell. So sa muli, may God bless you and paalam!